And good day, everyone. So we are about to start our session. Uh, So for this time, we will be talking about the first type of research method, no, na meron tayo. So kagaya na pag-usapan natin last time, meron tayong tinatawag na quantitative method, no? And we also have qualitative method, tsaka of course, no, the last one which is mixed method. So this time, we will be focusing on the first one, which is quantitative research. So first, let's talk about the definition of quantitative research. Quantitative research according to Aliaga and Gunderson in 2000. Makikita mo, 2000 pa to. So ibig sabihin, matagal na talaga, no, na pinag-uusapan yung research, no, in every field. So sabi niya, it is explaining phenomena by collecting numerical data that are analyzed using mathematically based methods, in particular statistics. So, hindi siya nalalayo doon sa napag-usapan natin nung nakaraang meeting natin wherein sabi natin, no, quantitative method talks about numerical data. Yan. So, as long as number, no, or as long as measurable or quantifiable yung data, no, na ginagather mo, then that will be considered as that will be considered as quantitative research, di ba? So kung tingin mo yung data kailangan bilangin, kailangan sukatin, then it will be considered as quantitative research. Ang sabi ni Aliaga and Gunderson no 2000. This type of research utilizes numbers. Ayun, no? In-underscore yung salitang numbers. So numbers and statistical analysis. It is ideal in studying a phenomenon which must contend with the problems of measurement. Yan. So, mga bagay na kailangan nating highlight dito, numbers, excuse me, numbers and statistical analysis. No? Tapos, meron pang measurement. Okay? So, our code 1, no? Code 1 for this day is phenomenon. Yan. So, code 1 natin is phenomenon. Yan. Ulitin ko, our code 1 is phenomenon. Okay, tuloy tayo. A phenomenon is a peculiar incident, no, that can happen anywhere with any discipline or in any organization. So, that's the definition of a phenomenon. So, kapag may nangyari, if there is a peculiar incident, it opens a path for a researcher to conduct a study. Ngayon, kapag phenomenon yan, pwede naman niyang gawin kapag ang gusto mo ay quantitative o kaya qualitative. Pero dito, focus muna tayo sa quantitative. Ang ibig ko lang sabihin, if there is phenomenon, pwede kang mag-research kahit quantitative pa, kahit qualitative pa, or even mixed method. Okay? Examples are, kita mo na, no? Increase in sales. Oh. Diba? Change in turnover rates. Madalas, no, pag sinabi nilang phenomenon, may nangyari. At kapag yung mga nangyaring pinag-uusapan natin, madalas problema. Change in dropout rates. Okay? Decrease in the number of failing students in mathematics. Shift in the percentage of dengue patients. Okay? Rise in the rate of youth, no, drug addiction. So, diba? So, kung mapapansin mo, no, tignan natin yung mga examples na binigay niya. Sabi natin nung mga nakaraan, no, you're going to conduct a research, no, magsisimula ka ng research, and then we will start with a problem in mind.
No? A problem in mind. Kaya lang, no, meron kang titingnan dito sa mga examples na to. Katulad ng, sabi niya, increase in sales. Ay, tumaas na nga yung sales mo. Dumami na nga yung kita mo. Di ba? Halimbawa, may business ka, sabi niya, increase in sales. Dumami na nga yung kita mo. And then, i-consider pa ba yung ano ba tawag doon? Problem? Di ba? Kino-consider pa bang problem kung dumami na nga yung sales mo? Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. No? So, halimbawa ito, change in dropout rate. So, hindi natin alam kung positive o negative. And then, decrease in the number of failing students in mathematics. Oh, bumaba na nga. No? And then, i-consider pa ulit na example ng problem. Di ba? Bakit nangyari yun? The point here is, we need to find out bakit o kaya anong nangyari. No? What happened? Bakit biglang tumaas yung increase in sales? So kahit positive na yung dating niyan, tumaas na nga, mag-research pa ba tayo? That's the point. Tumaas, no? Positive yung dating, but we need to find out the reason. Nang sa ganon, kung ano man yung reason na yun, kung kaya nating ipagpatuloy, kaya nating magawa ng paraan na tuloy-tuloy, then gagawin natin and we will be able to find out, no? Kung ano man yun sa tulong ng research. And it's the same with yung parang negative ang dating dito, the decrease in the number of failing students in mathematics. Bumaba na nga, no? Hanapin natin yung dahilan bakit bumaba o bakit natin napababa. Okay? And with that, pag nakita natin kung ano man yung nangyari, continue natin ang sa ganun tuloy-tuloy yung pagbaba, no? Ng failing students in mathematics o kung anumang subjects ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Another one is decrease in juvenile crime rates in the rural areas. Oh, di ba? Negative na. No? Ay, positive na yung dating, no? Kasi bumaba na nga. Oh. Pero bakit pa kailangan ng research? So, we need to find, no, the reason. Okay. So, let's continue. Okay. In studying a phenomenon, sabi niya, in studying a phenomenon, quantitative researchers attempt, okay, to measure. So, lagi natin tatandaan, no? We need to remember always yung salitang measure. Kasi pag sinabing measure, related talaga yan sa number. Diba? Kasi magsusukat ka. At kapag nagsukat ka, dapat meron kang ibibigay na definite, no, definite number. To measure relevant factors and variables by attaching, ayun, no, numeric values that express quantity. Okay. So, for quantitative researcher, ang pinaka-importante, no, yung makapagbigay tayo ng numbers, no, ng measurement. Parang kapag tinanong ka kung gaano mo ako kamahal, kailangan magbigay ka ng magbigay ka ng definite number kung gaano. Hindi siya basta-basta description, di ba? Kaya yung madalas yung iba nagtatanong, from scale of 1 to 10, gaano mo kamahal, no? Siyempre, pag tinanong ka ng ganun, dapat ang sagot mo 10 o kaya 11, no? Wag na wag kang sasagot ng 9. Baka maghiwalay kayo kapag sumagot ka ng 9. Dapat ang sagot doon 10. Kaya para mas kiligin, 11 daw, no? Lagpasan mo pa. Okay? But of course, hindi natin pwede lagpasan talaga. Sabi nga, scale of 1 to 10. Walang pwedeng sumagot ng 11. So, that's the point here. Okay? Every question, no? Kailangan, pag sinagot, may express, no, using numeric values, okay, para mapagbigay tayo ng exact measurement kung ano man yung tinatanong, kagaya ng gaano mo ko kamahal. Simpleng tanong na lang. Okay. Analyzing numbers to answer a scientific inquiry is done through mathematical formulas usually used in descriptive and inferential statistics. So, yung descriptive tsaka inferential statistics, so pag-uusapan nyo yun, no, sa research subjects nyo.
o sa research subject nyo, hindi siya talaga para sa akin. No? But nonetheless, doon sa subject no, na statistics, no, when they say descriptive, so you just describe. Pag inferential, dito na ginagamit yung mga tinatawag nilang, are you going to reject the null hypothesis or not? No? We talk about testing of hypothesis pagdating sa inferential statistics. But one thing is very certain. No? Since you collected data that are quantifiable and can be represented by numbers, so ang gagawin natin sa mga numbers na makukuha mo, sa mga data na makukuha mo, is to apply. No? A-apply natin yung mga tinatawag nilang mathematical formulas. Pero madalas, no? Sa dinami-dami ng mathematical formulas na meron sa mundo, madalas naman statistics. No? Yung sinasabi nila, you apply statistics sa mga ganito. Kahit yung mga simpleng 1, 2, 3, 4, 5 lang, nag-a-apply tayo ng statistics. No? Para magkaroon tayo ng interpretation doon sa mga data na makukuha mo. Okay? So, nabigay ko na yung code 1 kanina. Code 2. No? Meron tayong code 2. Yan. Ang code 2 natin is statistics. Yan. Diba? Mga magkakaano, di ba? Mga naka-align. Yan. Nasa code 2 na tayo. Okay. Statistics. Yun. Okay. So, let's talk about the characteristics of quantitative research. Ang ganda ng mga to. Ito yung isa sa mga gusto ko kapag pinag-uusapan natin yung mga types of research method. So, let's talk first about quantitative research. So, sabi niya, number 1, it is reliable and objective. Yan, of course, ang pinaka gusto natin sa lahat, no? If we're going to look into data or findings, no, sana they are reliable, no? Sana they are diba? Pag may data, may balita, no, na binibigay sa atin, what we want is sana sila ay reliable, no? Lalo na ngayon, maulan ang panahon, di ba? Pag maulan, no, wala tayong ibang tinitignan kung hindi ang report ng Pag-asa. Pag-asa, kasi sila yung nagbibigay ng report sa atin pagdating sa weather condition, no? Pero baka kayo, wala na kayong pag-asa ng jowa mo. Ay, hindi ka sali. Hindi ka sali. No? Pinagpalit na, wala nang pag-asa. Pag pinagpalit na, wala nang pag-asa. Wag nang umasa pa. Yan. Di ba? And then, when it comes to research, no? Quantitative research, it is reliable and objective. No? Yun ang pinaka isa sa magandang characteristic ng isang quantitative research, no? Reliable and objective. Objective, no? Merong siguradong goal, no? And target. Okay? Very clear yan. Very clear. Okay? Another one is it uses statistics to generalize, no? To generalize a finding. So, ibig sabihin nun, madalas, kino-consider natin it's applicable. No? It's applicable to everybody, no? Or everyone doon sa tinatawag nilang population. Diba? Halimbawa, sa school nyo, nagpa-PTA meeting kayo. Dumating mga parents. Darating ba lahat? Definitely, no? Parang napakaliit ng chance ng dumating lahat. Pero kapag gumawa tayo ng report, no? Sabi, ito yung napag-usapan sa meeting. Sinasabi natin, this is applicable to everybody. Di ba? Nagbotohan, kung ano man pinagbotohan ninyo. Okay? It's applicable, no? To everybody. Kasi sabi nyo,
O ito po yung mga pumayag. So marami yung pumayag, marami yung kahit hindi naman lahat dumating. No? Ganun yung madalas na ginagawa sa school. Okay? Kung ano man yung mare-represent ng pumayag sa ganitong kondisyon, sa ganitong agenda ninyo, and then that's for everybody. Number 3, it reduces and restructures a complex problem to a limited number of variables. No? Dito, pagdating sa quantitative research, ang pinag-uusapan talaga dito is the variables. Ang variable is a very technical term. No? It's a very technical term. Kaya lang ako lang yan, pero huwag niyo po akong gayahin. Ang tawag ko sa variable ay topic. No? Ano ba yung topic ng research mo, lalo na pag quantitative research ang pinag-uusapan. No? Yan yung ginagawa ko noon nung nagtuturo pa ako ng research sa senior high school. No? Of course, mga bata pa yan. No? Ang hirap i-define ng variable sa kanila. Okay? And until I discovered to use the word, what's the topic? No? Pag sinabi kong topic, nagigets nilang ibigay nila sa akin yung the variable. Okay? Halimbawa, no? Tignan mo. Our research title is relationship of emotional quotient. No? Relationship of emotional quotient and intelligence quotient. Diba? Ang variable doon, okay, emotional quotient tsaka intelligence quotient. No? Yun yung mga variables. Oh. Pero sa mga estudyante ko nung sinabi, ano ba yung topic? No? Ano ba yung gustong pag-usapan dun sa study mo? Yun nabibigyan nila yung sagot na emotional quotient and intelligence quotient. But again, the word variable is a very technical term in research. Ako, ginagawa ko lang nung nagtuturo pa ako ng research senior high school, no, ginagamit ko yung term na topic, pero hindi talaga yun yung dapat na word na mabigay. Kasi pagdating mo ng college, di naman nila binabanggit yung salitang topic. Nung binabanggit nila is the word variable. Diba? And also, it looks at the connections between variables. Ayun na. So, kababanggit ko lang. And establishes cause and effect relationships in highly controlled circumstances. Yan, di ba? Ang maganda dito, when we talk about quantitative research, no? Madalas we are using the data that we have or the findings that we have for quantitative research, no? For predictions, di ba? Lalo na kapag na-establish mo yung cause and effect relationship, di ba? Kapag yung tao, no, may mga taong umiinom na kapag umiinom of course malalasing, and then pag nalalasing nagwawala, di ba? May mga taong ganun. So kapag yung taong yun nakita mo nakiumpukan ulit, no, nakiumpukan sa mga tao at umiinom, on your mind makakapag-predict ka, no? Magwawala na naman to mamayang gabi pag nalasing, di ba? Because, no, meron kang data, di ba? Meron kang experiences na magsasabi na sa bawat pagkakataon na umiinom na lang tong taong to at pag nalalasing ay nagwawala, di ba? So ganun yung effect ng alak sa kanya. Example lang naman yun sa isang tao, di ba? Also, it tests theories and hypotheses, no? So ito, pinapatunayan natin kung yung mga theory na pinagsasabi-sabi ng mga tao, no, ay totoo, no? We're trying to prove them or disprove them, no? And in education sector, ang dami-dami nating theory na meron tayo, di ba? Ang dami-dami nating theory na meron tayo. So nandiyan yung mga constructivism theory, no?
May mga constructivism theory tayo na pag-aralan natin nung college life natin. Di ba? Ano pa ba? Yung mga modeling, no? Modeling theory. Yan, ang dami niyan. So, we're trying to test, no? Kung iba-iba pang theory na meron tayo. Dun sa mga subjects nyo na meron tayo dito sa education management, ang daming theory na available, no? And in quantitative research, no, we try to prove or disprove them, no? Or we try to test theories and hypotheses. Okay? Number 6, it assumes that the sample is representative of the population. No? Kaya pag may nagtanong-tanong sa mga kapitbahay, masaya ka ba? No? Masaya ka ba sa pamamahala, nung namumuno sa inyo? Diba? Tapos bigla nabalitaan mo, masaya. Hindi naman ako natanong. Sabi mo. Hindi naman ako natanong. Kasi nga, no, hindi naman kayang tanungin lahat. Kaya kumukuha lang ng sample. However, yung sample na yan, nire-represent daw niya yung population. Parang kapag, ganito, nag-taste, no? Tinikman mo yung kakainin o ihahandang ulam, no? Ng magki-catering. Di ba? Kumuha ka lang ng 1 kutsara, 2 kutsara, tapos sasabihin mo na kung masarap o hindi. Kahit hindi mo man nauubos, no? Yung isang pinggan na inihapag sa'yo. Ganun yung dating nun, no? Whatever, no, yung makuha mong sample, no, sasabihin mo, it's a representative of the population. Diba? So, dahil lang dun sa 2 kutsara na yon, makakapag-decide ka na masarap ba o hindi ang ulam. Okay? Number 7, the subjectivity of its methodology is a secondary concern. Diba? Number 8, it deals with the details of the subject. So, pag-usapan naman natin right now, no? What are the advantages? Gusto ko to. Bakit yung tao, bakit yung mga nagre-research, minsan gusto nila quantitative research na lang yung gawin nila. Kaya lang sabi ko nga, hindi tayo ang magde-decide. Ang magde-decide nun yung problem or the statement of the problem na meron ka. Okay? So number 1 advantage, it allows the researcher to measure and analyze data to arrive at an objective answer to the problem posed or stated. So, gusto natin yun, objective. Objective yung ibibigay na sagot sa'yo. Kagaya ng observation natin sa classroom. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin basta magaling. Objective yung observation sa'yo. May tinitingnan silang tool. Kaya nga meron tayong objective 1, objective 2. So, eto, na-attain mo ba to? O hindi mo na-attain yung mga ito? Hindi lang basta sasabihin, ay, nag-enjoy ako, mukha siyang magaling. No, kahit mukha tayong magaling, nung nagturo tayo, hinahanap pa rin nila, ay, nag-integrate ba siya ng other learning area? O baka, nakapagturo siya, magaling nga yung natuto yung mga bata, ang ganda ng assessment. Pero hindi mo na-integrate yung other learning areas, o yung ibang subjects. O, di ba? So, dito, no, it's objective. The result is reliable since the study uses a big sample of the population. Ang pinaka-concern lang natin dito ngayon is yung big sample of the population. So probably sa mga next coming weeks, no, pag-uusapan natin yung sample and population. So pag sinabi nilang sample, kukuha ka ng konti. Kaya lang, gaano ka konti ang konti at kailan nagiging sapat ang konti. No? Pag-uusapan natin yun in the next weeks, no, na meron tayo. Standards are usually used in choosing the instruments, in sampling procedures, and in choosing the most appropriate statistical treatment, thus making the research replicable. Yan.
So, ginawa mo yung research dito. So, pwede siyang ulitin. No? That's the term, ulitin. No? Ah, i-adapt. Okay? Hindi salitang gayahin. Ulitin o i-adapt. No? Kasi hindi natin talaga pwedeng kopyahin. Kasi pag in-open natin yon, ma-charge tayo ng plagiarism, di ba? Okay. Personal biases can be avoided since personal interaction is not part of the research process. Yun. So, pwede kang matapos mag-research nang hindi mo nakikita o nakakasalamuha personally yung mga respondents mo. Processes involved are simplified, yun, since the steps in doing quantitative research are made easy and systematic. So, nakaano tayo? May fina-follow tayong steps. No? So, kung nasa step 4 na tayo, next step will be step 5. Babalik ka lang ng step 4 kung mali ka. Okay? Pero kung wala tayong pagkakamali, talagang dire-diretso lang tayo sa mga steps. Results can be reduced through statistical treatments and interpreted in a few statements. So, kahit 1,000, kahit 2,000 pa yung respondents mo, kahit pag pinagsama-sama mo, mukhang milyon yung numbers na makukuha mo. All of those can be interpreted, no, in few numbers and few statements. Ganun lang kasimple, ganun kaganda, no, yung quantitative research. Siyempre, mas gusto natin yung few statements, mas madaling intindihin. No? Wala na tayong paligoy-ligoy pa. Okay, so punta tayo sa disadvantages. Ito na yun. No? Ito naman yung nakakalungkot na part. Okay, number 1, the context of the study or the experiment is ignored in such a way that it does not consider the natural setting where the study is conducted. Okay? Yan. So, hindi tayo nagko-consider ng mga bagay-bagay na ganun. Basta, this is the objective of the study. No? Wala na tayong tinitingnan kung ano pa. Halimbawa, pag-usapan natin yung classroom observation. Of course, the classroom observation will determine if the teacher is doing great, no? Or not. No? Does not measure kung effective ba o hindi. It only measures kung nagagawa niya, no, yung mga nandun sa objective. Yun lang yung tinitingnan niya. So halimbawa, hindi nakakapag-participate yung mga bata kasi nga maalinsangan sa kwarto. No, we cannot add or minus. No? We cannot give considerations sa mga ganung bagay kasi ang objective natin, no, ang purpose natin on that day is to see if the teacher is able to execute, no, yung mga expected tawag doon, objectives na meron sa classroom observation. 'Di ba? Sabi niya, merong mga ano doon, yung mga groupings in group or individually. Paano kung makakapag-group kung maalinsangan yung kwarto? Paano matutuwa yung mga bata kung maalinsangan yung kwarto? But of course, hindi tayo pwedeng magbigay ng consideration doon kung plus o minus. Ay, dagdagan ko kasi siyempre nahirapan siya kasi nirap. Hindi. No? Walang ganon. It does not consider the natural setting where the study is conducted. Number 2, having a large study sample requires researchers to spend more resources. No? Totoo to, lalong-lalo na noon. No? Nung panahon ko, nung nag-aaral pa ako, hindi pa uso hindi, uso na pala pero walang masyadong magamit. The Google form. Imagine, no? Naranasan ko pa yun, na-experience ko pa yung ang mga respondents ko buong Pampanga. Kailangan kong kumuha ng sample sa mga senior high school ng Pampanga. Okay? Kailangan kong magpasagot ng survey sa mga teachers, no, sa senior high school ng division ng Pampanga. Kailangan kong magmotor sa bawat eskwelahan. As in, pupuntahan ko. Imagine, no, kung pupunta ka doon, ilang biyahe, ilang gasolina, ilang pamasahe
no? Ang kailangan mong spend para lang mapasagot sila. At kailangan mo yung balikan. No? Alangan namang punta ka ngayon, kunin mo ngayon. Hindi. Punta ka ngayon, kunin mo next week. No? Ang maganda lang nun dapat, excuse me, ang ginawa ko noon, hindi naman araw-araw siyang eskwelahan. Babiyahe ako ng isang araw. No? Marami na akong eskwelahan mapupuntahan. So probably next week nung pagbabalik ako, lahat sila babalikan ko nun. Lahat ng pinuntahan ko. Okay? Kaya lang, that's the point there. Habang dumadami yung respondents mo, dumadami din yung expenses. Imagine, di pa uso ang Google Form, kailangan mong i-xerox lahat. O, ilang piraso ng bond paper at tinta, no? Ang kailangan nating gastusin, di ba? So that's the point there. Habang lumalaki yung population o sample, lumalaki din yung kailangan mong gastusin. Okay? And our code number 3 is resources. Yan. Resources. Diba? Kasi pagdating sa quantitative research, kailangan mo ng maraming resources. Results are limited since they are usually based on the analysis of numbers and are not obtained from detailed narratives. Diba? Okay? Ang bigat na, no? Not obtained from the detailed narratives. Okay? Nasabi mo lang na magaling siya, pero hindi mo kayang sabihin bakit siya magaling. Nasabi mo lang na malinis yung kwarto, pero hindi mo kayang sabihin bakit malinis yung kwarto. Because, hindi yun ang objective ng study mo. Okay? Number 4, it provides less elaborate accounts of human perceptions. Yun. Hindi masyadong kinukuha yung perceptions ng tao. Okay? Number 5, in experimental research, the level of control might not be normally placed in the real world because it is usually done in a laboratory. So, tingin ko hindi to para sa atin. Para dun sa mga probably medical, mga medical. Okay? Hindi to para sa atin. Preset to fixed alternative answers may not necessarily reflect the true answers of the participants. So, may mga choices tayong binibigay. Probably merong mga taong nag-aalanganin. Nag-aalanganin ng ibibigay na sagot. So, hindi mo makuha yung alanganin niyang sagot. Diba? Bawa, sa pagitan ng mahal at mahal na mahal, okay mahal o sobrang mahal, alam mo, mahal mo siya, pero hindi naman sobra-sobra. So, hindi mo alam kung anong yung check mo. Yung mahal ba o sobrang mahal? Ulitin ko, alam mo, mahal mo siya, pero yung alam mo rin hindi sobra-sobra. Diba? So, hindi mo alam kung ano yung check mo. Kung mahal mo siya o sobrang mahal mo siya. Diba? Pero ang masaklap, hindi ka niya mahal. Hindi ka sali yun. That's my point there. Kapag meron tayong binigay ng mga choices talaga, may mga taong nag-aalanganin sumagot. Pero kailangan nilang sumagot. No? So, hindi mo talaga makaka-capture yung pinaka-gusto niyang ibigay because of the choices that you have. Hindi mo, alam mong mahal mo yung tao, no? Pero, hindi mo siya sobrang mahal. So, yung lagpas ka dun sa mahal, pero hindi ka umabot ng sobrang mahal. May gitna yun. Kaya lang, wala yun sa mga choices. So, malilito ang tao, ano yung bibigay niyang sagot? Pero sana nga, habang ikaw nag-iisip ka kung ibibigay mo sagot, yung mahal mo siya o yung sobrang mahal mo siya, sana mahal ka din niya. Ano? Iba yun. Okay. Findings can be influenced by the researcher's perspective since most of the time the participants are unknown to him or her. Yeah. So, yung importance of quantitative research in different fields, hindi naman siya masyadong applicable sa atin kasi ang pinaka-focus lang natin ay, of course, sa education. No? It can be used in measuring the level of performance of students and teachers. So, lalong-lalo na tayo, nasa classroom tayo, mga admin din tayo. No?
and in assessing the effectiveness of the different methods and different programs conducted. So because of the quantitative research, no, diyan na lumabas yung mga effective ba o hindi effective ang K to 12, no? Yung mga ganyang mga nababalitaan nyo, napapanood nyo, nakikita nyo sa internet, sa social media, at kung ano-ano pa. Okay? So, pwede siya sa business, pwede siya sa medical and health allied services, sa science and technology, di ba? Of course, wala na tayong ano ba tawag doon? Wala na tayong ibibigay pang additional. So, yung tatlong code, tapos yung mga nandyan sa activity sheet, no, na sinend ko sa inyo. That's the one that you're going to submit.